Okay, curious ka ba paano umabot ng 21 years sa pwesto si Ferdinand Marcos Sr.? Sa Pilipinas, 6 na taon lang ang pwedeng maging termino ng isang pangulo. Pero si Ferdinand Marcos Sr., 21 years. So, paano nangyari yun at bakit ito pinayagang mangyari? Well, tara pag-usapan natin yan. Okay, ang kwento ay nagsimula noong 1965 nang ihalal si Ferdinand Marcos Sr. bilang ikasampung pangulo ng Pilipinas. Pagkatapos ng kanyang unang 4 na taong termino, muli siyang nanalo sa halalan noong 1969. Siya ang kauna-unahang pangulo sa ilalim ng 1935 Constitution na nanalo ng ikalawang termino. Sa panahong yun, pinapayagan pa ng batas ang isang pangulo na magsilbi ng 4 na taong termino, kaya legal ang kanyang re-election. Ibig sabihin, dapat sana matatapos ang kanyang panunungkulan noong 1973. Pero bago pa man dumating ang pagtatapos ng kanyang termino, malaking pagbabago ang nangyari. Noong September 21, 1972, nilagdaan ni Pangulong Marcos Sr. ang Proclamation 1081 na nagdeklara ng martial law. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Then, inannounce to sa public noong September 23, 1972. Ayon sa administrasyon nun, ginawa to dahil sa lumalalang banta ng armadong rebelyon, karahasan at kaguluhang panlipunan. Layunin daw nitong maibalik ang kaayusan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa ilalim ng martial law, lumawak ang kapangyarihan ng Pangulo. Nasuspindi ang maraming normal na prosesong pampolitika. Maraming kritiko ng government ang inaresto at isinailalim sa mahigpit na kontrol ang maraming institusyon, kasama ang ilang media organization. Habang nangyayari to, isinulong din ang isang bagong constitution. Noong 1973, ipinatupad ang 1973 Constitution. Nagbago ang sistema ng government mula sa presidential system papunta sa parliamentary system. Sa ilalim ng bagong sistema, nagkaroon ng mga legal na pagbabagong nagbigay daan upang manatili si Marcos sa pamumuno habang isinasagawa ang transition ng government. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon pa ng ilang constitution amendments. At sa mga pagbabago sa istruktura ng government, lalo na sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng Pangulo. Okay, fast forward noong 1981, opisyal nang inalis ang martial law. Pero kahit natapos na to, nanatili pa rin Pangulo si Marcos. On that same year, nagkaroon ng presidential election at muli siyang nahalal. Gayunpaman, may ilang opposition groups ang nag-boycott sa halalan, kaya medyo naging controversial ang resulta. Pagdating ng 1983, nagbago ang takbo ng kasaysayan nang paslangin si Benigno Aquino Jr. pagbalik niya ng Pilipinas. Ang pangyayari na to ay nagdulot ng matinding pagbatikos sa loob at labas ng bansa at naging daan sa mas malaking protesta laban sa administrasyon. Noong 1986, nagsagawa ng isang snap election si Marcos laban kay Corazon Aquino. Parehong kampo ang nag-declare ng kanilang tagumpay pero may lumitaw na mga allegation ng malawakang dayaan daw. Dahil dito, milyong-milyong Pilipino ang lumabas sa lansangan sa tinatawag na People Power Revolution o EDSA Revolution. Sa loob ng 4 na araw, payapang nagtipon ang napakaraming tao, kasama dito ang ilang opisyal ng militar at simbahan. Noong February 25, 1986, natapos ang pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. nang lisanin niya at ng kanyang pamilya ang Malacanang at lumipad papuntang Hawaii. Overall, naging presidente siya mula 1965 hanggang 1986. 20 years and 7 months to be exactly. Pero nira-round off na lang nila bilang almost 21 years. Dahil sa nangyaring to, isinulat ang 1987 Constitution na nagtatakda ng bagong patakaran. 6 na taon na lang ang termino ng isang pangulo at hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Layunin nitong maiwasan ang labis sa konsentrasyon ng kapangyarihan sa iisang tao at tiyakin ng regular na pagpapalitang leader sa isang demokratikong sistema. Hanggang ngayon, ang panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. ay nananatiling isa sa pinaka-pinag-aaralan at pinaka-pinagdedebatehang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga tumitingin dito bilang panahon ng mahigpit na kaayusan at malaking infrastruktura. Habang binibigyan diin naman ng iba ang mga dokumentadong paglabag sa karapatang pantao, katiwalian at paghina ng mga demokratikong institusyon. Ano man ang pananaw ng isang tao, isang bagay ang malinaw. Ang panahong to ang nagbunsod sa isa sa pinakamahalagang pagbabago sa ating konstitusyon. Ang pagtatakda na ang Pangulo ng Pilipinas ay pwede lamang magsilbi ng isang 6 na taong termino. Okay, ngayon alam mo na ang sagot, bakit at paano nagtagal ng 21 years sa pwesto si Marcos. At kung interesado ka sa ganitong klaseng topic at mahilig ka sa curious facts, science, history at tanong na kung ano-ano pa, well, make sure to follow para mas marami pa tayong mapag-usapang kakaiba at nakakagulat.